No, ako hindi ko naman nilalahat, no. Ali, marami po tayo magagaling, matatalino at mga responsableng mga vloggers, no. Ang nakakalungkot lang ay meron pong nakakasingit dahil nga po walang regulasyon, wala hong limitasyon, may nakakasingit na mga bugok diyan, no. Just like the perfect analogy of a basket full of eggs, meron pong mga bulok, no, yung mga wala. Parang sa kamera. Hindi, marami namang matitinong congressman, matalino, pero napakaraming bobo. Napakaraming disrespectful, mga bastos na congressman. At higit sa lahat, hindi lang bobo, tanga pa. Tama yung analogy niyo, sir. Yung utak. Yung wala hong ginawa, kundi gumawa lang ng pera. Meron nga dyan, dating TV anchor hindi ko alam, laos na siguro. Wala hong ginawa ito, kundi sumakay sa issue para magkaroon ng content, no? Nako. Sir, yung mga ganyan ninyong pananalita, it's really obvious na you would be biased pagdating sa hearing na yan. Ngayon pa lang may binabanatan na kayo. 'Di ba? So anong purpose pa ng hearing na yan kung alam na nating bias na with ED. Hindi kasi alam mo kung bakit alam niyo yung bias na yan. Dati kasi itong mga tarantadong mga media at saka mga pinklawan, nilalait yung mga ibang Duterte supporter. Kasi pag sinulat nila bias, kuwari, media bias, kulang ng ED. Di ba? Totoo naman. Tama naman kayo, kulang ng ED. Tama yun. Ako, alam ko yun. Nakulang yung ED yung iba. Ganyan sila manlait Ganyan sila mang-api ng mga taong kulang sa pag-aaral sa English. Di ba? Pero, itong mga putang inang media na to, hindi naman nila pinupuna si Dan Fernandez na mali-mali English. Sinong mas... Ito ganito ka-plastic ang mga media. Maraming media dyan, nilalait doon ng mga Duterte supporter dahil mali-mali ang spelling. Supporter lang ito, mga ordinaryong Pilipino ito, mga nasa karsada. Mali ang spelling ng bias. Nilalait nila. Akala mo kung sino mga matatalino. Di ba? Pero... etong si Dan Fernandez na mali-mali ang pag-pronounce ng English, hindi nila nilalait. Ito ang ang dapat na mag-expect pa tayo ng mas matindi. Bakit? Congressman yan Ganyan ka-plastic ang mga media. Gusto ko lang ipasok. Hindi kasi alam nyo, usapin na ito ng pagiging biased. Mawalang galang na po, Congressman Barbers. Kung gusto ninyong hindi maging bias yung committee ninyo na magdidinig ng hearing, yung mga ganitong hirit na laos na ata yung dating journalist na yan. Porket binabanatan kayo ng dating journalist na yan, laos na kagad, ganun na kagad ang treatment nyo. Paano namin ma-expect na you would respect yung mga critical sa inyo kung ngayon pa nga lang binabanatan nyo na sila? Paano pa pagdating dyan sa kamera? Tama, mali? Siguro nababayaran yung kanyang mga content. Pero nakakalimutan niya siguro kung ano yung sinasabing responsible journalism. Nakakalimutan niya siguro yung sinasabing truth in Sir, nakalimutan nyo rin po ba na congressman kayo na dapat marunong kayong rumespeto? At hindi nyo ginaganyan ng pwede nyo naman tawaging etong isang ating vlogger o isang dating journalist na tila hindi niya kino-confirm yung mga balita. Dapat nating niyan, malaman. Hindi yung laos na. Porket laos na. Hindi yung tama Hindi yung tama Hindi yung tama yung ganyang klaseng tuloy. Journalism, no? So, dapat nag-iba na kasi remind ulit ito mga nag-iba na talaga ang landscape dahil sa sa social media, no? Yeah, because of the social media. I was going to ask are you going to go as far as like
what they call this, banning. Like, di ba, ang Meta, nagsabi na sila, wala na, tatanggalin na nila yung pag-vet na yan. Di ba? Oh, ha? Barbers, vet ha, hindi bet. Kasi yung kasama nyo, bet ng bet eh. Yun ang kinakatakutan ng mga nasa Amerika. Hindi naman siguro kami aabot sa ganon dahil nga ang amin lamang layunin ay magkaroon ng disiplina, magkaroon ng regulasyon, magkaroon ng pamantayan, no? Itong mga pagbablog. Kasi for all we know, baka bukas, kung wala na ho akong trabaho, baka mag-vlogging na rin ho ako. Parang no? Parang ang dating mga vlogging lang ako. Okay, ganyan kayo ganyan kayo tumingin sa mga ordinaryong Pilipino eh. Baka bukas wala akong trabaho, magba-vlogging na lang ako. Parang ang tingin nila mababa talaga eh. Ganyan tayo i-treat ng mga opisyal ng ating gobyerno. Na supposedly they are called to be public servant. Pero ngayon hindi na, public lord na sila. O kaya the Lord of the Rings. Alam mo, kung parang yung gusto mong mangyari, parang talagang lubhang napakahirap. Kasi there will always be yung sinasabi ninyo na merong dating journalist. Kasi any Tom, Dick, and Harry now eh. Lahat ngayon may handle eh. Lahat na lang may gustong sabihin. At binibigyan sila ng plataforma to express what they want to say. Pero tatayo ang pangalan mo eh. Maniniwala ba kami, kamo, kung na-drug lord ka? Tatayo ang pangalan mo. In the end, it's really your credibility, your integrity. Paniniwalaan ba ng mga tao yung pinagsasabi nitong tao na to na allegation, let's say, against you? I think ang kampanya niya, ang thrust should be educating everyone to be more discerning so that you can separate the chaff from the grain. That is exactly what we want to achieve here. Di ba? Taliwas doon sa iniisip ng iba na pinipigilan natin yung kanilang malayang pamamahayag. No, hindi ho ganoon. Yun ang sinasabing fake news. Kaya nga tinitwist nila eh. Di ba? Pagka yung interview mo halimbawa sa isang kaya ito, yung interview nyo sa akin, i-splice nila ito. I'll bet you 1,000% they will do this. They will splice this, no? And they will only play yung mga gusto lang nilang marinig na ikasisira natin. No? Yun nga ang... hindi sir, ako buo ko ipi-play. Hanggang pagtapos ito ipi-play ko, ipapakita ko sa inyo mali nyo. Hindi kasi ang linaw nung tinatanong ng babae. Sinasabi nung babae, paano na parang hirap naman ata ng gagawin ninyo na pagpigil ng fake news. Because ang dali nang gumawa ng account. Alam nyo, ito yan. Ipaliwanag ko lang sa inyo konting kaalaman na hindi nyo alam. Ito ipapaliwanag ko lang. Iniisip ko na yan Matagal na namin pinag-iisipan yan, pinagpaplanuhan. Ano ba ang lalaban sa fake news? 2022, 2000 nung pumasok si Mocha sa PCO bilang Assistant Secretary, kami nila Attorney Trixie, ni Attorney Ahmed, at saka nila Mocha, pinag-uusapan na namin how are we going to combat fake news? Can we stop them in spreading fake news? Sir, we cannot. No matter how many effort, no matter how many laws ang gawin ninyo, it's easy to spread fake news. Bakit kanyo? Ako, pasensya na ho ang tamaan, wag pong magagalit, kasi wala naman tayong pang-combat doon sa mga nagtatago na walang mukhang mga channel, mga walang mukhang mga accounts. Kasi wala namang batas na kailangan rehistrado ang iyong Facebook account o di kaya ang iyong YouTube channel. Hindi ho kasi pwedeng ganon. Iyon ay hindi na jurisdiction na ninyo. Tandaan ninyo, it's www, World Wide Web. Ibig sabihin sa buong ito, hindi ho yan sakop na ng Pilipinas. Ang pwede nyong gawin, i-stop nyo Facebook, i-stop nyo YouTube, i-stop nyo TikTok, martial law na lang tayo. Imposible naman po yun, sir.
So sa madaling salita, simpleng-simple, how are we going to combat fake news? Simple. Ito ang kasagutan na wag na ho kayo magpahiring, sayang lang. Sasabihin ko na lang sa inyo. To be able to combat fake news, you have to make sure that there is true news. Kasi pag may totoong balita, kahit anong peking balita, tantarin man ng peking balita yan, kung totoo ang balitang kumakalat, hindi yan mag-stand. Naintindihan ho natin? If we keep pushing for the right news, true news, unfiltered, not biased news, hindi ho magkakaroon ng fake news. Kahit magkaroon man, magmumukhang tangay, nagpakalat ng fake news. Malinaw? Kaya nga nung plano namin noon, na hindi natuloy to combat fake news dahil walang budget ang opisina ni Mocha noon, na kahit nag-iimbento yung mga ibang mga putang inang vlogger na sinasabi nilang may pera daw ang opisina, hindi nga namin nagawa. Kasi nga walang pera. Ang plano ni Atty. Trixie noon, magkaroon ng information seminar sa lahat ng eskwelahan to combat the fake news na pinapakalat against the Duterte administration. Sa madaling salita, bababa ang PCOO hindi lamang po sa SOCMED kung hindi sa mga eskwelahan at may magtuturo doon ng anong tunay na nangyayari sa ating bayan. Bababain nila yon to combat the fake news of the mainstream media. Tandaan yan. Yan o ang dahilan kung bakit to ay kung papaano po masugpo ang fake news. I-combat mo ng tamang balita. O, halimbawa, yung numbers, di ba? Dati, usong-uso yung mga peking number, lalong-lalo na yung peking number ni Robredo. Yung pinakalat niya dun sa UNGA. Tandaan niyo yun? Kaya kinombat yun ng PCOO by spreading real numbers. Kung maaalala nyo, may real numbers nun. Nandun ang tamang mga numero. Hindi man perfect yung nagawa kasi na ako may konting kung ano ako doon reklamo ng konti yung pagka-create ng real numbers kasi cluttered. Dapat po meme type lang. Ito, ganun lang. Yeah, hindi yung cluttered. Oh. Yan ang the best way to combat fake news. Kasi sir, kahit anong batas pa ang gawin nyo dyan, paano ko nagpakalat ng fake news taga ibang bansa? Sige nga sir, explain nyo sa akin paano nyo babanatan yon. Paano nyo pakukulong yung mga nasa ibang bansa? Wala ako pinatutukuyan dito Tandaan ninyo, yan po ay ano po yan? Jurisdiction po yan. Ang crime ay jurisdiction. Hindi po pwedeng nandito ka, kung may nagpakalat doon sa ibang bansa, i-demand, ano mo yun, huhulihin mo yun. Nagpakalat siya ng fake news sa Pilipinas. Masalimuot ang social media. Sana sir, magkaroon kayo ng totoong hearing sa social media. Wala tayong magagawa sir Buong mundo ang social media, unless isara nyo, magkaroon tayo ng sarili nating SOCMED. I mean, magkaroon tayo ng sarili nating platform na ang pwedeng gumamit lang ay mga Pilipinong rehistradong may ID. Hindi Bakit? Again, we will go back to the heart of the Constitution. Ano ho yun? Yung law, yung heart ng batas na freedom of speech. Kaya barbers, I'm telling you now, this is useless. Hindi, ito malalim na talakayan po ito. Alam ko po ito. Pinag-aralan po namin ito noon, panahon na si Mocha ay nasa PCO. Talagang sila Atty. Trixie, Atty. Ahmed, iba-iba pang mga abogado, pinag-usapan namin how to combat the fake news na binabato nila kay Duterte. Including si Sec Martin. Alam na ano namin yan, talagang pinag-uusapan how to combat yung mga peking balita ng Rappler. Ay, hindi. Walang ganun. Wala specific. Gago! Pero di ba paano ho? Kaya nga alam mo ang idea namin noon to combat fake news. Ang suggestion ko noon nasa PCOO kami noon. Kasi ganito gustong gawin nila. Ito, explain ko lang sa iyo para alam mo Yung MARO, yung ahensya dyan sa gobyerno, MARO,
Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan eh. Yung humahawak ng ano ba to? Yung presidential ang Malacanang Press Cartel. Yon. Yung mga media diyan sa Malacanang. Maro. Nasa ilalim mo ng Maro yun. Yung Maro naman nasa ilalim ng PCOO. Dati galit na galit sila kay Mocha kasi anong ginagawa ni Mocha? From PRRD, ilalabas ni Mocha agad-agad yung balita. Nagalit ho sila kay Mocha. Bakit? Sinasabi nila, bakit nauuna si Mocha maglabas? Dapat kami, kasi kami yung Malacanang Press Cartel eh. Kami yung inatasan eh, na nandito, dapat mauna kami sa balita. Ang problema namin nun, we are not competing against them. Kaya lang namin nilalabas yung balita, it is because sinisigurado namin kumpleto ang mailalabas. Kasi at that time, ang ginagawa ng media, magi-interview sila, chachap-chapin nila, ilalabas nila. Fake news na kagad ang unang makikita ng taong bayan. Tapos tsaka na lang sila babawi, tsaka na lang sila may follow-up question, tsaka na lang yung mga follow-up nila. Ang narinig na ng taong bayan yung fake news. Maniniwala na kagad. Kaya nga, suwestyon ng opisina ni Mocha noon, nung nag-meeting nga kami, sabi ko, ang gawin natin, from PRRD, from Office of the President, unahin natin ng social media, ilabas natin ng buo. Tapos, bago yung Maro, o bago yung Malacanang Press Cartel. Siyempre, maraming nagalit. Sino ba itong si Banatbay na suggest ng suggest? Kasi paupong pagupo ni Mocha, miniting nila. Sabi ko, yan ang unahin natin to combat the fake news kay PRRD. Ilabas natin. Nagalit sila. Kasi sabi naman, di mawawala naman kami ng trabaho. Pakialam namin. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit kayo nandyan, magkatrabaho, magka-content. Pero marami nagalit nun. Tapos, eventually, ang daming gustong mag-resign si Mocha. Kasi nga, inuunahan niya yung mga media na maglabas ng buong kwento. So, hindi na ngayon matchap-chap ng mga media. Di yung ginawa namin. Sige, para hindi magulo. Hindi na muna kami makikialam. Pinabayaan namin sila. But eventually, yun ang sinunod ng PCOO. Kaya nga kung maalala nyo nun, na hindi ginagawa ngayon. Hindi ginagawa ngayon. Oy, oy. RTBM, manyari sa inyo. Noon, pag nag-speech si Pangulong Duterte, wherever, kahit saan, siya mag-speech, nila live ng RTBM. Magaling ang RTBM nung palakpakan, no? Totoo. Naka-live lahat yan. Bakit? Para pantay-pantay tayo. O taong bayan, tapos yung media. Kaya naalala ko noon, every time na chinachap-chap ng media, yung sinasabi ni Pangulong Duterte, may susuplak na kagad na social media na kumukuha ng mga content at sasabihin, hindi yan ang sinabi ni Duterte, chinap mo yan, animal ka, gago ka. Totoo, di ba? Kasi nga, inilabas ng RTBM, yun yung in charge. Yung RTBM, yung mismong speech, naka-live ang speech ni Pangulong Duterte, lahat. Ang galing ng RTBM noon, ewan ko kung kumuha ba sila ng satellite, kasi kahit sa lugar na mga walang signal, nala-live nila ang speech ni Pangulong Duterte. Kaya real time nalalaman ng tao. So, yun ang way to combat the fake news. Kasi, sa totoo lang kung meron mang maraming fake news, mas marami nung panahon ni Duterte. Lahat ng mainstream media, grabe kumakabanat kay Pangulong Duterte. And yet, nalalaman ng tao ang tunay na sinasabi ni Pangulong Duterte kasi naka-live. So what do I mean? Same example. Kung gusto nyong i-combat ang fake news, marami na tayong batas dyan. Marami na tayong masasabi nating legal ways para to combat yung idalin sa husgado yung mga nagpapakalat ng fake news. Kung talagang gusto nyo masolusyonan, ayusin ninyo ang
communication ninyo para malaman ng tao kung ano talaga nangyayari. Yun lang yun. Combat fake news by producing the true news. Yun lang, kasimple ho yun, sir. Diba? O, tuloy. Ayaw na, o. Yung tanong sa inyo, no, Ali, kayo ba papayag na walang regulasyon, na patuloy ang pambabastos, patuloy ang pagmumura, patuloy ang walang disiplina ng mga yan? Diba? Alam mo, sir, ang problema kasi, yung pambabastos, walang disiplina, ganyan-ganyan, wala kang magagawa eh. Ano nila yan eh. Kita niyo yung ano niya, yung una ang sabi niya, yung ang hindi naman daw ang pupuntirihin yung mga pumupuna laban sa kanya. Oh, pwede nyo sabihin, tanga kami, bobo kami. Oh. Pero wag kayo magpakalat ng fake news. Yan yung una niya sinabi. Pero bandang dulo, sinabi niyang yung mga nambabastos na o yung nagmumura na. Di ba? So, ibig sabihin, sir, ang talagang puntirian ninyo, yung mga nangaaway sa inyo o nambabash sa inyo. Nambabastos eh. So, anong point ko? Sir, kahit nambabastos yan, protektado yan ng freedom of speech niya. Kung meron man talaga kayong dapat punahin, yun doon lang sa fake news. Ako, against ako doon. 200% I am totally against fake news. I hate fake news. I hate people producing fake news. As a matter of fact, sir, ang dami kong nakaaway na vlogger na sumusuporta sa mga Duterte dahil nagpapakalat ng fake news. Alam yan ng mga banateros. Galit na galit ako dyan. Yan ang dapat na tunay na kinokombat, hindi yun bastos, walang modo. Sir, ano ho yun eh? Sako po ng freedom of speech nila yun eh. Kung ganun sila gagago, wala tayong magagawa doon. Ang dapat nyong gawin, siguro, tulungan ninyo ang kay OJC. Ano ibig sabihin? Kasi kay OJC doon, bumait sila dada eh. Diba? Pansinin nyo, pagka naka-live sila dada sa mga personal channel nila, mura ng mura. Pero sa SMNI, wow, ang babait. Alam mo, Kung kayo ay kaisa ng komite, kung kayo po ay kaisa ng komite, kami po ay nag-iimbita sa inyo na magbigay din ng inyong opinion no, sa aming susunod na hearing tungkol dito. Bigyan Alam nyo niyo kami pala, ng guidelines, bigyan nyo kami ng ideya kung paano natin magkakaroon ng disiplina para pare-parehas po tayo makinabang. Hindi nyo trabaho yun na disiplinahin ng mga tao. Sir naman, hindi nyo sir trabaho yun. Yung kayo lang o kami lang. Wala akong ganun. Ito ay para sa bansa. Sana makadalo kayo sa aming pagdinig ng... Maganda ito ha. Tingnan nyo kung paano binara. Unintentional, pero binara ng host si Barbers. Makapagbigay din po kayo ng inyong opinion. At ay naku, wag mo ako papupuntahin kong wag. Bakit? Bakit wag kang papupuntahin? Takot ka makulong? Hindi. Ito ang sagot niya. Wag, dahil marami akong masasabi na mga kalabisan na mga kasama nyo dyan. Anak ka po! Yun! Boom! Kunana! Ano daw? Grabe. Ito banateras to si madam. Harap-harapan. Binara si Barbers. Wag mo akong papuntahin dyan. Marami kong masasabi sa mga kasamahan mo. Ulitin natin. Inyong opinion. At ay naku, wag mo ako papupuntahin kong wag, dahil marami akong masasabi na mga kalabisan na mga kasama nyo dyan. Nako, yung mga kalabisan daw, mga pang-aabuso, pambabastos, mga disrespect ng mga kasamahan mo. Hoy! Saludo ko kay Banateras. Banateras to si madam eh. Hindi pa ako nakakapag-umpisa kong. Dahil aminado naman kayo, kalabisan din yung ginagawa ng ibang kasama nyo dyan. Hanga ko sa'yo, madam. Huwag nyo na ako umpisahan. Kalabisan ng ginagawa nyo dyan. Ay! Ha? Gago! Saludo ko sa'yo, madam. Yan ang mga sagutan.
Wag mo na ako papuntahin yan. Maaaway ko lang yung mga congressman. Kalabisan. Oh. Oh. Tameme. 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 I'll guarantee you na dahil ito po ay isang pagtalakay ng issue na may national importance at para po sa atin to at para po sa ating bayan, kailangan namin ng mga opinion mula po sa mga experts kagaya ninyo. No? Pagdating sa journalism, pagdating sa experience, kailangan po natin yan. Dahil kami po, hanggang paggawa lang ho kami ng batas, kami po ay dapat giyahan o gabayan nitong mga expert dito sa industriya nito. Oo. Simple-simple lang kung in much the same way as, we would want people to respect us, ganun din sana yung ginagawad nating respeto. Ha! Akala ko titigil na si Madam eh. Oo nga, tama ka dyan, Kong. Oo. Pero as much as, di ba, na you want us to respect you, respect us. Madam, ha? Yang ganyan mong kilay, ha? Nabilib ako sa'yo. Hindi, kasi walang ano siya eh. Wala siyang preno. Talagang, hindi. Ha? Kung gusto nyo kaming respetuhin nyo kami. Tuloy natin yan. Kami po ay dapat... Nambobolo pa kasi totoo lang dito sinusubukang ganunin ni Barbers yung host. Binobola-bola niya pa. Tapos sabay diretso. Huwag mo ko pinagbubula. Dapat giyahan o gabayan nitong mga expert dito sa industriya nito. Oo. Simple-simple lang kung in much the same way as, we would want people to respect us, ganun din sana yung ginagawad nating respeto sa ating kapwa. Yung ibang kasama nyo talaga, arguably talagang they cross the line, sa mga... Kulang na lang sabihin, hindi, talaga yung mga kasamaan mo, bastos. Grabe. Alam mo, pati yung kasama niyang host, natawa na eh. Bakit? Kasi talagang ang lakas ng loob ni Madam eh. Gawad nating respeto sa ating kapwa. Yung ibang kasama nyo talaga, arguably talagang they cross the line, sa mga pagtrato po nila sa mga resource person na iniimbita dyan. And with that, Happy New Year, Kong. Hindi ka drug lord. Walang maniniwala na drug lord ka. Oh, yan! Very... The best, the best, the best. The best kayo. Palakpakan. Barado. And with that, hindi na pinagsalita. Gusto ko yun, Madam. Iba ka. Ayun yung mga hanga ko eh. Gusto kong, yan ang mga idol. Gusto kong gayahin yan. And with that, Happy New Year. Hindi ka drug lord. Bye-bye. Gago! The best! Ano mga, may bago na akong idol ha. Pasensya ka na, Ted Pailon. Pero matikas si Madam. Talagang harap-harapan. Matikas kayo, Madam. Sana makilala ko kayo. Hanga ako sa inyo. Sana mga ganyan ng idol ko. Pagka nakita ko kayo, talagang ko kayo. Nasasaladuhan ko kayo talaga. They're the best.